hapon po sa ating lahat. Ako po si Erica Villanueva. At ako si Michelle Lausa, mag-uulat ng ganap na lindol sa Visayas. Jesus, oh my God, Lord, Jesus. Update tayo sa lindol sa Visayas ngayong hapon. Noong nakaraang Martes, 30 ng Setyembre, ayon sa PIBOC, sumabot sa 6.9 ang nasabi lindol sa Cebu City, na nagdulot ng pinsala at takot sa ibang bahagi ng region. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, ang sentro ng lindol ay nasa karagatang bahagi ng Taños Strait sa pagitan ng Cebu at Negros Island. May lalim itong mararamdaman sa iba't ibang lungsod sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Dahil sa lakas ng pagyanig, marami ang residente naglabasan sa kanilang mga tahanan. Ilang eskwelahan at tanggapan ang pansamantalang nagsuspend ng klase at trabaho upang masuri ang kaligtasan. Samantala, silipin naman natin ang nakakaintrigang kwento sa showbiz tungkol kina Kylene Padilla at Jack Roberto sa palabas na Father's Wife, kay Noelyn Salino. Ano nga ba ang real score, Jack at Kylie? Diski ako, gusto ko malaman eh. Ngayon lang tayo gagawa ng teleserye na malalaman, made-develop dito talaga. Close lang talaga kami. Gaano ka close? Sobrang komportable namin sa isa't isa. Ganun. Ano ba? Ikaw nga sumagot. Uy! Ito na lang. What you see is what you get. Magandang hapon mga katropa! More plot twists and intense scene is on the way sa final week ng Father's Wife. At sa pagtatapos ng taping, nasa season fans na sa isa't isa ang mga cast, lalo na raw sina Jack Roberto at Kylie Padilla. Tila tinutokso pa ni Gabby Concepcion ang dalawa. Ayon pa kay Jack Roberto, ay close lang daw talaga sila ni Kylie. At kaya igit ni Kylie, what you see is what you get. Magandang araw Pilipinas, narito ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan ng mga makulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkulog sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Samantala, magandang panahon naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maliban sa mga panandaliang ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius, kaya mainam pa rin na magdala ng payong at uminom ng maraming tubig upang iwas init at biglang pagbabago ng panahon. Yan ang pinakahuling ulat sa panahon, maging alerto at huwag kalimutang magdala ng payong saan ka man magpunta. Ako si Krisha Ann H. Cañete para sa panahon ngayon. At yan lamang po ang mga balita ngayong araw. Muli, ako si Michelle Lausa. Ako po si Erica Villanueva. Bagang balita para sa Pilipinas. Tunay na balita para sa bayan. DZYM 5.4